Truth is stranger and infinitely more interesting than fiction paminsan-minsan. Pero ang kwento natin sa Sana Lourdes, nako mga kapatid, ito ay malapit-lapit sa katotohanan dahil may kinalaman ito sa pag-ibig at sa politika. Totoo nga ba ang paboritong kataga ng kilosang feminista na the personal is the political, no? Ang personal daw ay political. At totoo nga ba na hanggang sa ating mga personal na mga relasyon ay umiiral pa rin ang politika? Totoo nga ba na ang politika ay hindi lamang nagtatapos sa entablado sa mga kampanya o sa mga pader ng Kapitolyo at lehislatura, kundi ito rin ay nanunuot hanggang sa ating mga silid na tinutulugan at gumagapang hanggang sa ating mga pinakapribadong mga ugnayan at mga pagnanasa. Wala rong dakilang pag-ibig na walang balakid. Susundan natin ang kwento ng mga mangingibig na sila Jaime at Clara. Nakakakilig! Malinaw na nagkakasundo ang kanilang mga damdamin mula nung kabataan pa nila. Pero mga kapatid, ang makapangyarihang pader na pilit na humihiwalay sa kanila ay ang mismong kanilang mga pamilya na matagal lang magkatunggali sa politika. At ang kasaysayan ng kanilang tuligsaan ay mahaba at malalim ang sugat na iniwan. Atin ang sisimulan ang dulang pinamagatang Sa Dulo ng Ating Landas. Oh, malamig na ang kape mo at pandesal. Kakabasa mo ng dyaryo. Bakit kasi hindi ko pa kumain? Hindi ba may meeting ka ng alas 9 sa munisipyo? Alas 8 na. Nasaan na ba kasi ang anak mo? Umuwi na ba? Sige, lukutin mo pa ang dyaryo kagaya ng pagkalukot ng noo mo. Hindi ako naiinis. Niiba mo na naman ang usapan. Nasaan si Clara? Bakit hindi umuwi kagabi? Dala pa niya ang kotse niya, baka kung saan na napadpad yun. Nabibingi ka na naman. Ay. Hindi ba sinabi ko nga na kila Perena raw natulog? Ikaw naman, ang aga-aga, ang init agad ng ulo mo. Akala ba niyan si Clara? Hindi ko napapansin na lagi siyang nasa labas. Hindi mapirmi ng bahay. Ay, malamang. 23 anyos na ang anak mo. Kauuwi lang galing Maynila nung isang linggo. Ilang taong ding nag-aral doon tapos gusto mo pagdating dito sa bayan natin, sa bahay lang magpipirmi? Mayor, magandang umaga ho. Kapitan Tino, maupo ka. Tino lang po ang itawag niyo sa akin, kagaya ng dati. Kumusta na ang tatay mo? Bakit hindi mo isinama? Bidang-bida niya sa akin na nakabalik ka na raw at ikaw ang bagong kapitan ng pulisya dito sa bayan natin. Nasa hasyenda po si tatay. Inaasikaso po ang pagputol ng mga tubo. Ganun. Maiba lang ako. Kailan mo ba dadalawin si Clara? Yun nga po. Magpapaalam po sana ako na liligawan ko si Clara. Abay, akala ko naman kung kabado ka pa. Bukas na bukas ang bahay namin para sa pagdalaw mo sa akin nag-iisang anak. Salamat po, Mayor. Nanay, antok na antok pa ako. Hindi pa kaya ng katawang lupa ng kadyosahan ko na gumising. Please naman. Good morning. Ang aga mo naman. Inaantok pa ako. Umuwi ka na. Ay, nakakahawa ang paghikab mo. Usog ka, tabi tayo, patulog muna. Inaantok ako ng bongga. Bakit kasi ang aga mo mga pitbahay, ha? Ay,
Malayo na nga palang mansyon nyo, no? Hindi na kagaya ng dati na malapit lang. 2 ektaryang lupa ang layo ng bahay niyo sa amin dati. Malapit ba yun? Kesa naman ngayon na 6 na asyenda ang layo ng bahay nyo sa amin. Bilangin mo, ilang ektarya yun? Dami mo namang sinasabi. Usog ka nga. Higa nga ako. Teka, ang damit mo! Ang OA na expression ng mukha mo. May pagnganga ka pa, Pirena. Nakakairita, ha? Oh my gosh, Clara! Ilang suot mo kahapon ng tanghali na magkita tayo. Uy! Oh, hindi ka ba umuwi? Huwag kang maingay. Baka marinig ka ng nanay mo tapos isumbong ako kay Papa. Nandiya ka? Papatayin mo pa ako? Bakit pati ilong ko tinakpan mo? Masyado kasing maliit yung mukha mo. Nag-overlap yung pagtakip ko ng ilong at bibig. Hoy, lukarit ka? Saan ko ba natulog? Ginamit mo na naman ba ang pangalan ko nang wala man lang warning bells? Ay, basta. Saka ko nasasabihin. Ay. Hello, love. Oh my God! Anong hello, love? Sa kotse na lang pala ako. This is confidential. Clara! Hello, wait. Mag-hands-free ako para makapag-drive na ako papuntang bahay. Ha? Ano? Hindi ka pa umuwi kaagad sa bahay ninyo pagkagaling natin sa... Ngayon pa lang ako uuwi. Dumaan ako rito kina Pirena para makita ng mga tao na umalis ang kotse ko sa bahay nila. I mean... Hindi mo pa rin ba sinasabi sa inyong tungkol sa atin, love? Ha? Kasi alam mo naman hindi ba na... Sinabi ko naman sa'yo na pwede naman ako ang kumausap sa mga magulang mo. No, I mean, yes, but not now. Malapit na ang eleksyon at... Ayoko sana na nagtatago tayo na parang kriminal. Wala naman tayong ginagawang masama. Ayoko lang sana ng gulo. Remember last time na sinubukan nating sabihin yung tungkol sa atin? Magkaibang sitwasyon yon. High school ka pa nung unang naging tayo. Love. Nasa tamang edad at graduate ka na ngayon. May kaunting naipundar na ako kahit papano. Hindi na kagaya dati na mahirap pa kami sa daga. Hi, my love. You know, it's not about that. Basta, sana lang maamin na natin ang totoo, love. Sabi ko sa'yo, natutulog ang anak natin eh. Isuot mo nga itong hearing aid. Okay na. Ay. O yan, nakakabit na. Ay, ang hirap kaya makipag-usap sa bingi. Gisingin mo na si Clara. Ilang beses na si Tino nagpupunta. Di pa rin sila nagpapangabot. Kung hindi umalis tulog naman tong anak mo. Ayaw yata ni Clara. Bakit ba kasi botong-boto ka dyan sa Tino na yan? Mabait na bata yang si Tino. Mayaman, may pinag-aralan, at kapitan pa ng pulisya. Hindi tayo pababayaan ng pamilya nila, lalo na sa... Huwag na huwag mong masabi-sabi na dahil sa eleksyon, ha? Dito pa ho talaga kayo nagbangayan sa tabi ng kama ko? Pumangon ka na riyan. Harapin mo ang bisita mo. Sige ho, lalabas ako at magpapalit lang ng damit. Nakapantulog na ako, ho. Magandang gabi, Clara. Opo ka. Ano bang sadya mo? Dadalawin sana kita. Wala naman akong sakit para dalawin mo. Kasi aakyat sana ako ng... Ayoko sanang gawin to pero hindi naman tama na hayaan kitang magsayang ng oras kapupunta rito sa bahay namin. Hindi naman kasayangan ng oras ang... Huwag niyo akong isama sa political moves niyo, please. Clara, hindi naman politikan dahilan ng pagpunta ko. Sigurado ako na darating din sa puntong yan dahil hinding-hindi papayag ang tatay ko na walang susunod na mayor sa pamilya namin. Malamang ikaw ang punterya niya kaya niya ako nirereto sa'yo. Walang ibang dahilan. Gusto kita, Clara. Huwag na tayo magbulahan. Dadiretsahin na kita. Hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko gusto dahil lang sa gusto ng tatay ko. Nagkakamali ka. Wala kaming kasunduan ng tatay mo. Salamat na lang, Tino. Clara.
naman sa'yo, huwag mong ipilit si Clara kay Tino. Dahil may sariling desisyon na yan si Clara. Huwag mong itulad sa atin na... Na ano? Wala. Matulog na tayo. Alam ko namang napilitan ka lang magpakasal sa akin noon dahil ipinagkasundo tayo ng mga magulang natin. Pero naging masaya naman tayo, hindi ba? Seryosong nagdadrama ka ba? Gusto ko lang rin naman mapabuti ang kinabukasan ni Clara. Kapag kay Tino siya, wala na siyang iisipin pa sa buhay. Mapapalago pa natin ang ating azukarera. Huwag mong itulad sa atin ang sitwasyon ng anak natin. May choice siya. Tayong dalawa, wala. Ayoko sanang banggitin na naman to pero pinipilit mo ko. Lorena naman. Rino, ipinambayad utang ako ng tatay ko sa tatay mo. Pero naging masaya naman tayo, di ba? Dahil naging mabuti kang asawa sa akin, kaya napilitan ka lang rin na pakasalan ako. Napamahal ka na sa akin dahil sa panunuyo mo, kahit na naiinis ako sa'yo nung una. Oh, baka ganun din naman si Tino kay Clara. Hayaan na natin siya kung sinong gusto niya. Mahirap bang intindihin yon? Hindi ko naman sila ipapakasal kagad. Susuyuin naman ni Tino ang anak natin hanggang sa magkagustuhan sila. Binabalaan lang kita, Marino. Ipilit mo pa yan. Pati ako mawawala sa'yo. Kitang-kita ko mga wrinkles sa noo mo. Naku, hindi magandang senyales yan. 23 ka pa lang, mukha ka ng 43. Ay, eto na ang mga listahan ng inventaryo at ng mga materyales na bibilhin para dito sa sugar mill. Napirmahan ko na rin ang purchase order. Thanks, Ma'am Clara. The best boss of the year ka talaga. Bolera. Friend, alam mo, buti na lang at ikaw nag-manage rito habang wala pa ako. At least maayos ka at napagkakatiwalaan. Siyempre naman. Simula bata pa, assistant mo na ako. Gaga, kaibigan kita, hindi kita assistant. Pwede namang combo friend and assistant in one. Ay naku, ang dami mong alam. Eh, friend, successful ka talaga sa buhay sa lahat ng bagay, no? Ha? Successful ka na, iligaw ang usapan natin. Loka ka talaga. Eh, so ano nga? Bakit sambakol yung mukha mo? Ay, si Papa kasi pinipilit na makipagmabutihan ako dun kay Tino. Eh, yung Tino ba na pangalawang anak ng mga Roses? Oo, kababalik lang at naging captain pa ng pulisya dito sa atin. Hindi ba mataas na ranggo na yun kahit bata pa siya? Bata? Eh, alam ko mahigit 30 na yun, no? 33 to be exact. Niresearch mo ba dahil type mo? Hindi, Gaga. Nakasulat sa profile niya, pinaimbestigahan ko kasi. Ay, iba talaga to kaibigan ko. May pag-investigative journalism pang nalalaman. Ay, gusto ko kasing malaman bakit pinipilit ni Papa na magustuhan ko yun. Eh, so ano? May mga lihim ba na dapat isiwalat sa sangkalupaan? Wala, nalaman ko lang na mas mayaman sila kaysa sa amin. Baka, ayun, kaya gusto ni Papa na magpakasal ako ron. Eh, hindi naman kayo mahirap ah. Bakit nga kaya? Baka kailangan ni Papa para sa political career niya si Tino. Bukod sa pulisya, political science degree holder din yon. So, may chance na tatakbong politiko in the future? Malakas ang impluwensya ng pamilya nila dito sa bayan natin. Baka nga dahil matalik na magkaibigan sila Papa at Tito Gaston, na ama ni Tino, kaya lang hindi sila nagkakalaban sa pagiging mayor ng bayan. Maaari. So, ano namang plano mo para mapigilan ang plano ni Tito Mayor? Iniisip ko pa, paano na lang kami ng love ko? Love mo? Hoy! Hanggang ngayon, hindi mo pa inaamin sa akin, ha? Sino ba kasi ang jowa mo of the year? Jowa of the year ka dyan. Isa pa lang naman ang nagustuhan ko buong buhay ko. Oh my God! You mean... Yes, friend. Kami na ulit ni Jaime. Oh my God! Ang landi mo na ulit, friend! Ay, masaya ako para sa'yo. Pero, natatakot ako sa maaaring mangyari. Ako rin, friend, natatakot. Pero mas natatakot ako nang mawala pa siya kapag hindi ko pa siya binalikan ngayon. Ang taray ah. Palitan mo na lang kayo yung pangalan mo. Simula ngayon, ikaw na si Juliet at si Jaime ay si Romeo.
ho. Oh, anak, Jaime. Tatay, ano ang ginagawa ninyo rito? Dinaanan lang kita. May pinuntahan ako riyan sa malapit. Gusto ko lang rin makita itong munisipyo at matagal na akong hindi nagagawi rito. Tatay, Jaime, nakapagdesisyon ka na ba? pinag-iisipan ko pa ho. Ang laki ng hirap natin para mailuklok kang vice mayor dito sa bayan natin. Sulitin mo na ang oportunidad. Tay, alam niyo naman magastos kumandidato. Lalo na mayor pa ng bayan natin ang gusto ninyo. Isa pa, last term na ni Mayor Olea kaya ibigay na natin ang panalo sa kanya. Hindi. Simula nung matalo niya ako bilang mayor, wala nang ibang kumalaban sa kanya rito sa bayan natin. Tay, Jaime, isa lang ang pangarap ko sa buhay. At yun ay ang maibalik ang pangalan natin dito sa munisipyo. Tay, hindi ba mas matahimik nga ang buhay natin nung hindi na kayo ang alkalde? Matahimik? Ibig mo bang sabihin ay mahirap? Nang mawala ang lahat sa atin, sino pinakanihirapan? Hindi ba ikaw? Hindi naman ho ako nagre-reklamo. Dahil sa pagiging mahirap natin, nawala ang kapangyarihang ilang dekadang inalagaan ng pamilya natin. Malapit ko nang mabayaran ang mga utang natin sa bangko. Pabayaan na lang natin ang mga Olea. Wala rin tayong magiging sponsor kapag sa pag-alkalde ako tumakbo. Ikaw ang gusto ng taong bayan maging alkalde rito. Ang mga programa mo ang napupusuan ng mga tao rito. Marami na akong nakausap na botante. Tay, Sukdulan ang galit ko sa pamilyang yan, Jaime. Kaya layuan mo ang anak nilang si Clara. ano ho? Bakit naman po napasok sa usapan si Clara? Alam kong dinadala mo si Clara dun sa dulo ng ating dating asyenda. Ang kapirasong lupa na naiwan sa pangalan natin na pinatayuan mo ng rest house. Tay, paano? Putulin mo na yung ugnayan ninyo. Pero tay, si Clara ang mahal ko. Hindi mo mababagong isip ko. Pwera na lang kung tatalunin mo ang ama niya ngayong susunod na eleksyon at ikaw ang uupong alkalde sa... Naku, tay. Mayor, pauwi na rin ho pala kayo. Vice, narito ka pa rin pala. May tinapos lang ho para sa programa na gaganapin sa Biyernes. Ang Calamity at Emergency Awareness Campaign ba yan? Oho, nag-confirm na pala ang opisina ninyo. Salamat po at pinaunlakan ninyo ang imbitasyon na mag-opening remarks. Oo naman, basta para sa bayan. May iba nga tayo. Parang nakita ko ang amo mo kanina rito. Oho, may dinaanan daw po sa malapit kaya dumalaw na rin. Hindi ba nababagabag ang ama mo na magpunta rito? Gayong alam naman niyang hindi na siya ulit magiging alkalde. Mayor, hindi naman po. Alam mo, Jaime, iyo, tatapatin na kita. Ano ho ba yun? Maging kontento ka na lang kung anong mayroon kayo ngayon. Huwag ka nang maghangad ng iba. Hindi maganda ang pagiging masyadong ambisyoso. Mayor naman. Mayor, nasa may gilid ang kotse. Susunduin ko na sana kayo sa itaas. Naku, salamat Tino teka nga pala Tino. Ito ang vice-alkalde natin kung hindi mo pa kilala. Si Jaime Dapilo. Jaime, si Kapitan Tino Roses. Magka-eskwela kami dati, Mayor. Jaime, kumusta ka na? May sundo ka rin ba? Dala ko ang motorsiklo ko. Ikaw ba, Tino? Marunong kang magmotor? Kailangan ko po sa trabaho. Inaral ko din. Bakit to? Wag na wag mo isasakay si Clara sa motorsiklo. Sa kotse lang at delikadong motor. Sige po. Kung sasama sa'yo si Clara. Ano yun? May sinasabi ka ba, Bise? Sabi ko mauna na ako. Sige o, Mayor Jaime, hindi ko pala nabanggit. Si Tino nga pala ang future manugang ko. Ipapakasal ko na sila ni Clara bago ang eleksyon ngayong taon. Ano ho? Jaime, ayos ka lang? Bakit namutla ka yata? Naku, mauuna na ho ako.
Kakain na, tara na rito sa lamesa. Wow, ang daming pagkain. Ano bang okasyon? Favorite ko pa lahat. Tenderloin steak, mashed potatoes, veggie salad, may pa-red wine ka pa. Sige na, umupo ka na. Napaka-perfect talaga ng boyfriend ko. Sobrang bait at sobrang gwapo. Lagi akong pinaghihila ng upuan, ipinagbubukas ng pintuan, ipinagluluto ng dinner, at marami pang iba. Perfect for you lang ako, love. Wow, may sweet na halik pang kasama. Maupo ka na rin para makakain na tayo. Bakit parang matamlay ka? Napagod ka ba sa pagluluto? Hoy, teka, bakit lumuluhod ka dyan? Clara, I love you. Will you marry me? Ha? Bigla-bigla? Agad-agad? I mean... Clara, alam ko wala pa akong nabibiling singsing. Pinag-iipunan ko pa kasi pero mas importante ang intention ko na pakasalan ka at mahalin habang buhay. Clara, please. Will you marry me? Jaime, bakit biglaan naman yata? May iba ka bang gustong pakasalan? Ano? Ano? Saan naman galing yan? Clara, alam mo naman na noong 23 anyos pa lang ako at ikaw 16. Ikaw na ang mahal ko. Alam ko. Lahat tiniis ko. Nagsumikap akong mabuti para dumating ang pagkakataon na pwede kong hingin ang mga kamay mo sa ama mo. Kaso... Love, huy, bakit ka umiiyak? Ano ba talagang problema? Ipapakasal ka raw ng tatay mo kay Tino Roses. Nakita ko sila kanina sa munisipyo. Ano? Hindi totoo yan. Binasted ko na nga yung Tino na yon. Talaga? Bakit parang ang confident niya kanina? Jaime, ikaw lang ang mahal ko. Kahit noon hanggang ngayon. Sige, ito na ang sagot ko. Yes, I will marry you, Mr. Jaime Dapilo. I'm excited to be Clara Olea Dapilo. O, di ba, bagay? Bagay ka talaga sa akin. Salamat sa pagpayag, love. Mahal na mahal kita, my future wife. Mahal na mahal din kita, my future husband. Hello, Clara? Teka, hindi kita marinig ah. I-loudspeaker ko. Lakas kasi ng ulan eh. Friend, pwede ka bang tumawag kay Mama? Pakisabi sa inyo ako matutulog kasi malakas ang ulan. Wow! Nadadalas yata yung pag-overnight natin sa bahay ng vice alkalde na dati ay sinisilayan mo lang sa malayo. Grabe ka naman makadescribe. Totoo naman ah. Crush ng bahay niyan si Jaime at nakipila ka pa sa mahabang pila ng admirers niya nung high school tayo. Natatandaan mo pa yun? Oo naman. Siguradong naalala rin ni Jaime na ikaw ang umakyat ng ligaw sa kanya. Buti na lang talaga at ikaw ang pinakamagandang dalaga sa buong bayan natin. Kaya ikaw ang winner in the end. Uy, grabe ka naman. So ano, susuportahan mo ba ako ulit? Oo naman, Juliet. Anong Ay, ikaw talaga, Perena. Friend, inalok na nga pala ako ng kasal ni Jaime. Ano? Magpapakasal na kami. Iniisip pa namin kung sa Maynila o... Oh, sandali lang. Wait, tigil. Ha? Bakit? Clara, kasal? Naku, mas malaking gulo yan. Sigurado ba kayo? Basta ang alam ko lang, hindi ko kayang mawala pa ulit si Jaime sa buhay ko. Gagawin ko ang lahat para hindi na maulit yung nangyari noon. Nasaan si Clara? Kakatawag lang ni Perena. Doon raw matutulog si Clara dahil ang lakas ng ulan. Mas madalas pang matulog kina Perena yung anak mo kaysa dito sa bahay natin. Anak ko lang kapag naiinis ka. Pero kapag irereto mo sa iba, anak mo. Ganon. Naku, gabi-gabi na lang natin pinagtatalunan to. Narinig ko kayo nag-uusap ni Pareng Gaston noong isang araw. Nag-set ka ng petsa ng kasal ng anak natin kahit hindi naman pumayag si Clara. Pag nagkatuluyan sila ni Tino, mas lalakas ang kapit ng pamilya natin. Uling termino ko na sa susunod na eleksyon. 4 na taon pa ulit bago ako makatakbong mayor.
Wala ka na lang ibang gusto kundi ang pagiging alkalde mo. Dahil ayaw ni Clara na kumandidato kapalit ko. Si Tino ang tatakbo para sa akin. Kaya kailangan magpakasal muna sila ni Clara para... Alam mo, kahit naka-hearing aid ka, bingi ka pa rin. Hindi ka marunong makinig. Hindi lang eardrums mo ang sira at barado, Marino. Pati puso mo, barado na rin ang ambisyon mo. Lorena, alam mong para lang sa kabutihan natin ang iniisip ko. Ay, kinamaring perla muna ako matutulog. Total, naroon din naman ang anak ko. Doon na lang muna ako. Lorena! Saan ka pupunta? Lalayasan mo ako? Ang tanda mo na para maglayas! Pasok po, Mama. Good evening, Perena, Iha. Tita Lorena, ano pong ginagawa niyo rito? Sabi ng nanay mo, dumiretso na lang ako rito. Dito muna ako makikitulog sa inyo. Inaayos lang ni Maring Perla ang kwarto. Nasaan nga pala si Clara? Si Clara po. Si Clara, teka lang po ano po kasi, may binili lang po. Tawagan ko po muna kung pabalik na. May binili? Ang lakas ng ulan naubusan po kasi kami ng napkin. Inutusan ko po muna. Masakit po kasi yung puson ko eh. May kabuuan ng dalaw po kasi ako. It's a girl thing. Ganun ba? Sana pala nagdala na lang ako. Hindi kasi ako nakatawag at hindi ko kayo makontak parehas. Kaka-charge ko lang po kasi ng phone. Sige. Katukin niyo na lang ako sa kwarto namin ng nanay mo kapag bumalik na si Clara, ha? Sige po. Good night po, tita. Diyos ko, Clara. Takihin yata ako sa puso sa kabas at nagagagawa mo. Teka. Tawagan ko na nga para maagapan tong problemang to. Isara mo na lang kaya ang bintana. Mawawalan ng hangin kapag sinara ang bintana. Wala namang aircon dito. Tara rito sa tabi ko. Layo mo naman kasi. May una na nga sa pagitan natin. Nasa gilid na gilid ka pa ng kama. Kasi sandali, huwag mo akong hilahin papunta sa'yo. Ilang beses na tayo magkatabi na tutulog. Lagi may unan sa gitna natin. Pwede naman tayo magtabi para magawa ko na ang ganito. Jaime, sandali. Bakit ka nakapatong sa akin? Malapit na tayo magpakasal. Naiilang ka pa rin ba sa akin? Hindi naman sa ganun, kaso lang. Iba yung pakiramdam ko kapag nakadikit ako sa'yo eh. Ganito, parang ang init at nakakahilo. Sakto kasi diniginaw ka, hindi ba? Papainitin ko ang katawan mo, love. Pumayag ka na. Love, nakikiliti ako. Huwag sa liig. Ang bango mo, Clara. Love. Love, sandali na may tumatawag. Baka urgent. Mas urgent to, love. Hello, Perena. This oras ng gabi naman. Gaga ka talaga. Ang tagal mo namang sumagot. Kanina pa kita tinatawagan. Ano kasi busy. May nangyari. Nakakaloko ka naman. Habang nakikipag-basketball ka dyan sa jowa mo, nakikipagtaguan naman ako sa nanay mo. Ano? Si Mama, bakit? Nandito si Tita Lorena. Dito siya natulog. Sabi ko na lang may binili ka, pero nakadalawang balik na siya sa kwarto ko. Wala ka pa rin. Bakit nandyan sa inyo? Diyan natulog? Naku, warla yata sila ng tatay mo, kaya may pag-walkout si Tita at dito dumiretso. Hala, paano yan? Anong paano yan? Gaga ka talaga. Tara na, umuwi ka na rito. Bilisan mo. Pero kasi... Anong pero ka dyan? Tumira naman na yung ulan eh. Atakihin ako sa'yo sa puso. 24 pa lang ako.
Virgin pa ako, no? Gusto ko rin ma-experience na matsyok-tsak ng Prince Charming ko. Ano ka ba? Ayoko pang mamatay. Oo, sige, gisingin ko lang si Jaime. Ha? Bakit mo gigisingin? Ako, pinagod mo pa yata. Hayaan mo na matulog. Hindi ka rin naman maasamahan eh. Tara na dito. Oo, okay, ito na, bumabango na, pupunta na ako. Tawagan kita kapag malapit na ako para maipuslit mo ako papasok ng bahay. Oh, sige na, bilisan mo ha. Sigurado ka bang tulog na sila, Mama? Oo, kanina pa ako nakakabang dito. Wala namang lumalabas ang kwarto. Buti naman. Clara! Ay, kabali mo lang! Mama? Tita, kanina pa po ba kayo dyan? Hindi ko po kayo napansin eh. Kanina pa ako rito. Nauna pa ako sa'yo. Hindi ko po kasi napansin. Nakatago pala kayo sa may gilid ng divider. Saan ka galing, Clara, ha? Baliktad pa ang suot mong damit. Tita, naligaw po kasi yung si Clara kaya binaliktad niya yung damit niya para mahanap niya yung daan pabalik. Sabi ko nga po, titigil na ako eh. Friend, masama na yata yung tingin sa akin ni Tita. Friend, sige na, ako nang kakausap kay Mama. Salamat ha. Sige po. Matutulog na po ako, Tita. Good night po. Sa labas tayo, sa porch. Nakakahiya kung magigising pa si Maring Perla. Sumunod ka sa akin. Mama, ano pong nangyari? Bakit kayo andito? Ikaw, anong nangyari sa'yo? Kailan ka pa natutong magsinungaling, ha? Ilang beses mo na bang ginawa to? Ginagamit mong pa si Perena na alibay? Mama, magpapaliwanag po ako. Wala naman akong ginagawang masama. Sino ba yung lalaking pinupuntahan mo, ha? Baligtad pa yung damit mo, Clara? Wala po, Mama. Anong wala? Imposibleng wala. Namumula ang pisngi mo. Halos maga ang mga labi mo. May mapula pa dyan sa leg mo. Mama, kinamot ko lang po siguro to. Hindi ako pinanganak kahapon, Clara. Dalhin mo rito ang lalaking kinatagpo mo. Ngayon na! Kung ayaw mong ako mismo ang maghanap pa sa kanya. Mama, huminahon po kayo. Ang lakas po ng boses ninyo. Marinig kayo ng mga tao. Clara, sino? Sino ang lalaking yan? Clara! Jaime, bakit ka nandito? Magandang umaga po, Mrs. Olea. Bise? Jaime Dapilo po. Mrs. Olea, ako po ang nobyo ni Clara. Diyos ko! Mama! Jaime! Nawala ng malay si Mama! Buksan mo ang pintuan. Bubuhatin ko, dalhin natin sa loob. Jaime, sigurado ka bang hindi natin kailangan dalhin siya sa ospital? Nalimutan mo na ba na nurse ako bago naging politiko? Natataranta na ako eh. In-shock lang ang mama mo. May pinamoy na akong gamot. Maya-maya lang, magkakamalay na rin siya. Don't you worry, love. Kasalanan ko to. Love naman. Huwag kang umiyak. Ako ang may kasalanan. Dapat nagpaalam muna ako sa kanila bago kita ulit binalikan. Love, paano kung magalit ng tuluyan si Mama sa akin? Si Papa Given naman nagalit siya eh. Pero si Mama, siya lang yung posibleng maging kakampi ko. Natin. Kaso ngayon... Halika nga rito. Payakap nga sa iyakin kong future wife. Shh, huwag kang maingay. Hindi pa nga tayo nagsabi na maglobyo tayo tapos baka marinig pa na pumayag na akong magpakasal. Aayusin ko ang lahat ng to. Huwag kang mag-alala, okay, love? Sige, payakap nga ng mahigpit. Bakit bigla ka kasing nawala sa tabi ko? Ay, nag-alala ako, wala ka man lang message kaya nagpunta na ako rito. Sigurado naman akong dito ako muna pupunta. Hinahanap daw ako rito ni Mama pag uwi ko. Nahuli agad ako dahil una, baligtad ang damit ko sa kakamadali ko kanina. Tapos ang dami ko raw marka. Namamaga pa yung labi ko. Baka masyado na ako ng gigil. Patawad talaga. Hindi ko naisip na ganito. Hindi ka na makakaulit ha. Ang sakit kaya ng ano... Mama, okay ka lang po ba?
Teka, wag po muna kayong bumangon. Uminom po muna kayo ng tubig, ma'am. Clara, tara na, umuwi na tayo. Mama, Mrs. Olea, pwede ko po ba kayong makausap? Pupuntahan na lang kita sa opisina mo. Magtapat ka nga, Clara. Gaano na kayo katagal ni Bise? Jaime? 6 months na po. 6 na buwan? 2 buwan ka palang nakakauwi rito ah. Hindi sinasadyang nakita kami sa Maynila ni Jaime nung may conference siyang dinaluhan. We've kept in touch since then hanggang sa nakailang dalaw na siya sa akin sa Manila. At lagi po kami magkausap sa phone. Alam mo namang galit ang tatay mo sa pamilya nila. At ganun din ang pamilya ni Jaime sa atin, hindi ba? Ano naman pong kinalaman namin sa galit nila? Hindi naman kami magkagalit na dalawa. Nagmamahalan po kami ni Jaime. Mama, sobrang nagmamahalan. Halata ko ngang matinding pagmamahalan niyo sa pagkakamagha ng labi mo. Tsaka sa pagkatingkad ng chikinini dyan sa leeg mo. Mama naman! Buti naman po tumatawa na kayo. Hindi na po kayo galit? Siyempre, disappointed ako dahil hindi mo sinabi sa akin at nagsinungaling ka. Pero hindi naman kita masisisi. Sa inaasal ng tatay mong bingi na baliw pa, hindi ko na rin alam kung ano gagawin. Seryoso po kami ni Jaime sa relasyon namin. Inaya niya po ako magpakasal kanina. Sa sobrang saya po yata namin kaya hindi napigilan yung mga nangyari. Huwag mo nang ikwento ang detalye, anak. Nakita ko naman ang resulta. Sana lang ay nag-ingat kayo at bata pa ako para maging lola. Mama! O sige na, magmaneho ka na lang dyan nang makarating na tayo sa bahay. Gusto kong sipain ang tatay mong bingi. Eh bakit po pala kayo naglayas? LQ ba kayo ni Papa? Nako, mabuti nang hindi mo alam. Kailangan maayos ko to bago malaman ni Clara. Kapag nagkataon, 2 kasal ang magaganap. At si Clara ang bride sa 2 kasal na yon. Ay... Friend, pumasok na ako ah. Alam ko namang hindi nakalaki. Pahiga nga sa kama mong malaki. Namiss ko ng ganitong kamay. Friend, ang aga mo naman. Antok na antok pa ako. Wow! Ang laki naman ng chikinini mo sa leeg. Tsaka 3 pa oh. Maglagay ka nga ng concealer kung ayaw mong atakin sa puso ang tatay mo paglabas mo. Magsusuot ako ng turtleneck. Mabuti na lang maulan. Mukha kang tanga kung tag-init tapos naka-turtleneck ka. May sleeveless naman na turtleneck. Teka nga, bakit ka ba nandito? Siyempre, makikichismis ako. O ano bang nangyari? Isusuplong ka ba ni Tita Lorena kay Tito Mayor? Gaga, suplong ka dyan. Hindi naman kami kriminal ng fiancé ko. Wow! Lakas ah! Maka-fiancé ka, alam mo, legal kayo magjowa. Ay, nag-aalala na nga ako eh. Parang may hindi sinasabi si Mama. Saka hindi yun basta-basta maglalayas nang hindi matindi ang dahilan ng awayan nila ni Papa. Isipin mo muna, baka may nalilimutan ka lang. Bakit nga kaya? Oh my God, friend! Alam ko na! Ha? Ano? Nag-propose kasi si Jaime dahil natakot daw siya dahil sinabihan siya ni Papa na ikakasal na kami ni Tino. What? So, hindi pala talaga sincere si Jaime sa proposal? Gaga, hindi yun ang point ko. Okay. Sabi ko nga eh. Teka, rewind ha. What? Magpapakasal din kayo ni Tino? Hindi, ang point ko, may plano siguro tong si Papa kaya nagagalit si Mama. Ay, usog nga muna, friend. Bakit? Nadadaganan ko yung buhok mo eh. Sobrang haba, oh. Tinan mo, abot sa Azucarera de Olea. Gaga ka talaga, nakuha mo pang magbiro. Hindi mo ba naiisip na 2 sa pinaka-eligible bachelors ng buong Negros ang gustong magpakasal sa'yo? Paano mo naman nasabi? Parehong gwapo at malayo na ang narating sa buhay. Well, lamang lang ng mga 5 paligo sa tangkad, pagkamatipuno ng katawan at kagapuan si Jaime. But still, super lamang naman sa yaman si Tino. Hindi ko naman kailangan ng yaman. Kagapuan at ganda ng katawan talaga ang habol mo, no? Gaga, mahal ko si Jaime. At yun ang pinaka-importanting deciding factor. Hindi ako papayag na magkahiwalay kami ulit.
Tita Solaya, magandang tanghali po. Tita Lorena na lang ang itawag mo sa akin. Naasiwa ko sa masyadong formal. Sige po, Tita Lorena. Ang hirap bigkasin ano? Ano po yun? Mahirap bigkasin ng Tita Lorena dahil bago sa pandinig at hindi ka pasanay. Masasanay rin po ako. Fast learner naman po ako kahit noon ba. Lahat ng bagay na aaral at nakakasanayan. Alam kong matalino at masipag kang tao. Mag-isa mong naitaguyod ang pamilya ninyo na nagkaroon ng problema ilang taon nang nakalipas. Wala naman po akong aasang iba bukod sa sarili ko eh. Hindi madali ang nagawa mo. Nabaon sa utang ang pamilya ninyo dahil sa magkasunod na sakit na magulang mo. Mabuti na lang at patapos ka na ng nursing course mo noon. Hindi ko po makakalimutan ng tulong ninyo. Tulong? Sa bagay, pwedeng maging tulong ang suhol. Seryoso po ako kay Clara. Alam po ninyo yan kahit dati pa. Sinabi ko na malinis ang intention ko kaya inayos ko muna ang buhay ko bago ko siya nilapitang muli. Alam ko. Naniniwala naman ako. Pero ano po ang... Ang perang binigay ko sa'yo para layuan ang anak ko noon, dodoblin ko. Alam niyo naman po na kaya ko lang tinanggap ang pera noon ay gipit na gipit ako dahil pambayad ko ng tuition. Nabayaran ko naman na po ang lahat ng ibinigay ninyo isang taon matapos ang usapan natin. Alam ko. Kaya nga ino-offeran kita ng bago ngayon. Pero tita, hindi ko na po hihiwalayan si Clara. Nasa tamang edad na po siya. Hindi kagaya noon na menor de edad pa at hindi ko rin kailangan ng pera. Makinig ka muna, Jaime. Sige po. Dodoblihin ko ang pera. Basta siguruhin mo lang na ikaw ang mananalo sa eleksyon. Pupondohan ko ang kampanya mo. Kalabanin mo ang asawa ko. Dapat ikaw ang maging alkalde. Sandali, ano po? Kakalabanin ko si... Oo, tama ang narinig mo. Ikaw ang dapat na maging mayor ng bayang ito. Hindi ang tatay ni Clara at lalong hindi ang anak ng mga Roses na si Tino. Tutulungan kita para kay Clara. Pasok! Rino, mahal. Tara na, magtanghalian na tayo. Oh, mahal. Surprise to Hindi ka na ba galit? Galit? Pero ano namang magagawa ko kung kasing tigas ng tutuli mo sa tenga ang ulo at puso mo? Ano? Sabi ko, gusto ko ng puso. Ano ulit yon? Puso ng saging ang gusto kong kainin. Siya, sige. Ayusin ko lang tong mga papeles para makuha ng sekretarya mamaya. Buti naman nandito ka na. Sakto magla-lunch din kami ni Tino at paring Gaston ngayon. Sige, tara na. Magkita tayo sa may elevator, ha? O siya, sige, mahal. Ay, tingnan ko lang hanggang saan itong plano mo, Marino. Mahal ko. Hindi ako papayag na diktahan mo ang buhay ng anak natin. Kahit ikaw pa ang kalabanin ko. Tino, Hiyo. Akala ko sasama si pare. May biglang meeting daw po sa pag-e-exportan ng mga asukal. Napakasipag talaga ng future balay. Ayan pala ang order natin. Mayor, maiba lang ako. Balita ako nag-order ng mga first aid kit at flotation device ang Office of the Vice Mayor. Yun bang nakita ko na purchase order 2 buwan na nakalipas? Oo, tama ka, Tino. Alam ko na i-distribute na nila mga yun noong Calamity Awareness Campaign. Hindi ba masyadong mahal ang pagkakabili sa mga yan? Actually, tinasan lang ng opisina ko para may kickback pa rin sa kontraktor. Sabi na nga ba. Alam ko kasi ang presyo dahil nadestino ako dun sa Maynila at nakapag-canvas din kami ng mga materialis nun. Alam mo naman dito, kailangang maparaan. Kung hindi, mauubos ang yaman nating personal. Buti kong malaki ang sahod ng mga government officials. Kulang pa nga sa mga donasyon para sa mga mayayaman. Hindi alam ng bise na dinagdagan yung presyo? Paano niya malalaman sa akin huling dadaan ng papel? Ay, kumain na nga lang kayo. Bulungan kayo ng bulungan dyan
Iba pa rin talaga kapag bingi, no? Hindi alam na malakas ang boses niya kapag bumubulong. Strike one ka na, mahal ko. Ay, patawagan nga si Jaime. Clara, love. Hindi ka ba uuwi? Nagpaalam ka ba sa mama mo? Halika nga, ihahatid na lang kita. Alam mo lately, parang lagi na lang si mama ang binabanggit mo. Takubi ka ba? Ha? Anong takobe? Kung may takusa na takot sa asawa, takube takot sa biyanan. Nakakakilig naman, love. Marinig ang biyanan. Tara nga rito, payakap. Ay, may pag-uusapan tayo. Umayos ka. Ano ba yun? Parang seryoso mo naman masyado. May hindi ka sinasabi sa akin. Ano naman yun? Nalaman ko na nag-file ka ng official candidacy mo sa pag-aalkalde sa susunod na eleksyon. Akala ko ba hindi mo kakalabanin si Papa? May dahilan ako, Clara. Pero sa ngayon hindi ko may papaliwanag. Natatakot lang ako na mas maging magulo kapag nalaman ni Papa na magpapakasal tayo. Tapos ngayon, kinakalaban mo na rin siya pati sa huling termino niya rito. Kailangan mo lang ang pagkatiwalaan. Okay, love? Please? May tiwala naman ako sa'yo. Alam ko naman kung hindi mo kayang sabihin sa akin ngayon, masasabi mo rin sa hinaharap, tama? Sino yan? Mayor! Kayo po pala. Magandang gabi, tuloy po kayo. Ay, hindi ako magtatagal. Sinusundo ko ang anak ko. Mayor. Alam kong narito si Clara. Bukod saan dito ang kotse niya. Nakita ko rin kayo kanina sa may plantation na magkasama. Nagmamahalan po kami ni Clara, Mayor. Kagaya noon. Seryoso po ako sa anak ninyo. Haalagaan ko siya at mamahalin. Ang kapal din ng apog mo! Tumakbo kang alkalde habang gusto mo rin angkinin ng anak ko. Lahat na lang ng sa akin ay gusto mo agawin! Papa! Anong agawin? Pag-aari niyo ba ako, ha? Tara na ho sa bahay. Huwag kayong mag-eskandalo rito. Nakakahiya sa mapapangasawa ko. Clara, ama mo pa rin siya. Huwag naman ganyan ang boses mo. Mapapangasawa? Si Tino ang mapapangasawa mo. Wala kang mapapala sa isang talunan na gaya niyang si Jaime. Nalugi ang negosyo nila. Nabaon sa utang. At ngayon siguro, para makabayad kaya tumatakbong mayor. Tara na, Clara. Bilisan mo! Papa, ano ba? Nasasaktan ako ang braso ko! Mayor, wag naman po sana ganyan. Nasasaktan po si... Papa! Jaime! Papa, bakit mo sinuntok si Jaime? Tamang asal ba yan? Sumunod ka na sa bahay kung ayaw mo ipabugbog ko yung lalaking yan! Dalihan mo na! Kung hindi, kakalad ka rin din kita palabas. Sige na, 2 minuto na lang, Clara. Love, okay ka ba, ha? Ayos lang ako, love. Sige na, tawagan mo ako mamaya. Sumama ka na muna sa papa mo at paupain natin ang galit niya. I love you, Jaime. I am sorry, nasaktan ka tuloy. I love you too, Clara. Sige na, pumunta ka na doon. Baka bumalik pa si Mayor. Tay, napadalaw po kayo. 2 linggo ka na kasing hindi umuwi. Busy po kasi talaga. Narinig ko sa radyo ang balita. Nakakulong pala ngayon ang dating mayor. Mabuti na lang at naunahan mong i-expose ang korupsyon ng Marino Olea na yan. Hindi po ako nag-expose. Nagamit lang din ako. Mabuti na lang at may nakapagpatunay na ibang presyo ang proposal ko para sa mga flotation device at first aid kits na ipinamahagi namin dito. Akalain mo nga naman si Gaston at Tino pa pala maglalaglag kay Olea. Samantalang sanggang dikit sila ng mga yon. Iniwanan siya sa ere, nadiin pa siya sa ibang transaksyon nila. Hindi po talaga masasabi kung sino ang tunay na kakampi, lalo na sa oras ng kagipitan. Tay, matanong ko lang, bakit ba kayo magkagalit ng mga Olea? Ha?
Sabi ninyo, sukdulan ang galit ninyo sa pamilya nila. Imposible na dahil lang sa akin dahil nasabi ko naman sa inyo na si Mrs. Olea ang tumulong sa akin noon sa pambayad ko ng matrikula. Basta, galit ako sa kanila. Kahit na akala ng lahat na inalipusta ko ng pamilya ni Clara noon, hindi naman talaga ganun na nangyari. Concerned lang sila dahil bata pa si Clara at mahirap lang tayo noon. Naintindihan ko naman at pumayag ako maghiwalay muna kami. Teka, ano ba ang pinupunto mo? Tay, inaral ko ang history ninyo. Ang alitan pala sa pagitan ng Olea at Dapilo ay dahil lang sa isang kapiraso ng lupa na nireclaim naman din ng gobyerno ilang dekada na ang nakalipas. Parang yun nga ang naalala ko. Tapos, dahil si Mayor si Mr. Olea ang naging mayor na kasunod ninyo, mas lalo lang kayo nagalit sa kanila. Tay, wala naman dahilan para mag-away pa. 2024 na, Tay. Panahon na para mag-move on sa mga sama ng loob na wala naman ng relevance ngayon. Ang sabihin mo, patay na patay ka lang sa anak nila. Hindi ko naman dinedenay, Tay. Si Clara magiging manugang ninyo. Wala na ho kayong choice. Nakapili na ho ako at final na yun. Basta, ang usapan natin, dapat maging mayor ka muna. Wala na nga ho akong kalaban, hindi ba? Palagay nyo ba? Mananalo si Tino matapos ang ginawa niyang pagtalikod kay Mayor Olea na dating lagi niyang kasama? Malay mo, maraming pera ang mga Roses. Kaya huwag kang pakakampante na ikaw ang mananalong alkalde sa eleksyon. Perena, sumagot na ba sa'yo si Clara? Hello? Mayor Jaime? Oh. Medyo choppy. Ano yun? Si Clara? Hindi ko nga makontak eh. Kako, baha na sa may lugar nila. Nag-aalala ako, hindi ko siya matawagan eh. Naku, mag-isa pa naman siya ngayon sa bahay. Simula nang pinaalis sa mga katulong nila at nagpunta ng Maynila si Tita Lorena at si dating mayor dahil sa hearing niya sa Sandigan. Susubukan kong puntahan. Hindi kasi kami makatawid. Mga nire-rescue kami mga residente dito sa may munisipyo. Gagawa na lang akong paraan. Tsaka, huwag ka na lang din lalabas ha. May first aid kit naman si Clara at yung flotation device. Oo, meron. Si Clara pa ba alam niyang project mo yon. Isa pa, kailangan niya yon dahil hindi siya marunong lumangoy. Ayan, mabuti. Sige, tawagan mo ko kapag may balita ka na sa kanya. Oo, sige. Ingat ka ha. Balitaan mo rin ako. Tulungan niyo po ang bayan namin. Lubog na sa baha ang buong bayan. Kung hindi pa dalawang palapag tong bahay, baka nasa bubong na rin ako ngayon. Lord, tulungan niyo po si Clara. Buti naman tumila na ang ulan. Nakakatakot ang mabilis na pagtaas ng tubig. Mabuti't maagap si Jaime. Namahagi siya ng mga pagkain at thermal blanket sa emergency go bag. May flotation device, glow stick at first aid kit din. Hindi masyadong nahirapan ng mga tao. Kaso nasa na ba ang mga rescuers? Bakit naman kasi ang layo-layo ng susunod na hacienda? Para kung nasa island. Mag-isa lang ako sa buong sangkabahaan. Nahulog pa sa tubig yung cellphone ko. Siguradong nag-aalala na si Jaime at Perena. May helicopter rescue team. Andito ako! Hala, may bumababa mula sa... Oh my God! Si Jaime! Clara! Huwag ka matakot! Nasa mo ng mga daan. Isuot mo ang life vest mula sa bubag. Itali mo ang flotation device sa bewa mo. At saka ka umakyat dito sa lupit na hagdanan. Ano, kaya mo ba? Kumaway ka mo! Oo, ito na! Kumakaway na! Ginagawa ko na yung sinabi mo! Kapag ready ka na, umapit ka na dahan-dahan kang umakyat. Aabangan kita dito sa itaas, ha? Oo, Jaime! Salamat!
na ang bahay. Ang swerte ko naman at mayor pa nang sila yung tumulong maglinis ng bahay naming nalubog ng baha. Hindi po ako mayor. Future husband po ako. Ang swerte ng buong bayan natin na ikaw ang mayor nila. Ang bilis ng responde mo sa malawakang pagbaha. Halos walang casualty which is very rare. Swerte lang din tayo dahil umaga nangyari at napaghandaan natin dati pa. Flood prone naman talaga ang lugar eh. Pati si Mama at Papa sobrang nagpapasalamat sa'yo. Lalo na si Papa, hiyang-hiya siya. Kung hindi raw dahil sa'yo, baka wala na siyang magandang anak. Sinabi talaga. Parang hindi naman ganyan ang pagkakasabi kanina nung kausap ko sila. Siya, halika na sa kwarto. Bagong palit na ang kutsyon. Alisin na natin ang plastic para masubukan. Hoy, Jaime, ano ba? Pupunta mamaya rito si Perena tsaka ang tatay. Wow, makatatay ka sa tatay ko ah. Bakit? 3 buwan na lang naman ikakasal na tayo. Kung hindi lang dahil sa hearing. Don't worry. Mukhang magiging maayos naman ang lahat. Maliit na halaga lang ang nadispal ko ni Papa Rino. Wow, makapapa ka rin sa papa ko ah. Well, kidding aside, I'm so happy na ayos na ang lahat.